Ito yung bagong aero bike sa market na sobrang dami nag-request ng bike check sa akin. Ito, si Rebel Canyon Elite. Dumayo pa tayo dito sa Marikina para ma-bike check lang to. Dito lang to sa Chloe's Bodega Bike Shop. Ito yung bagong tuklas natin. Dito natin yan mababike check. So yung address na lies nasa screen nyo ngayon. Pwede nyo rin silang i-waste. Ito ay napakamura din talaga dito. Yung presyo nito para sa akin sa Marikina ay palag-palag na rin. Kilala talaga ang Marikina sa mura ang presyo ng MTB and mga e-bike. So mamaya malalaman nyo yung presyo, i-bike check muna natin siya. Like, share, comment, and subscribe. Let's go. Okay, bike check na natin to si Rebel Canyon na Elite F01. Aalimin natin kung sulit nga ba yung piyesa nito doon sa presyo niya. So yung frame nito katulad sa mga na-bike check natin na mga Aero bike, alloy 60-61 na. Halos magkakamukha lang talaga ng mga frame to sila, sila Promax PR40, sila Tosic R-Type Ds. Ganyan na ganyan din talaga. Lalo pag mga aero, magkakamukha talaga yan. Yung decals niya, dito may mga iba-ibang kulay, may red, blue, and white. Rebel dito, wala siyang texture. Ayan, yung sa taas naman, Elite lang dito, and nandito yung F01. So yung binabike check natin ay color black na may halo-halo. Meron tong 4 yata na kulay or 3, ipapost sa screen. Yung smooth welding niya o yung welding niya ay napakakinis na rin. Ito dito sa kanyang seat tube, top tube and down tube and head tube ay makinis na rin dito. Yung head tube nga lang nito ay hindi pa to naka-tapered. Ayan. Yung cable routing, naka-full internal naman siya. Isa sa kanang down tube, isa sa left side ng down tube. And yung kanyang brake caliper cable ay nasa kanyang top tube dito, sa kanyang left side, patagos dito, pababa doon. Yung ating lagay ng ulam o ng beer, ay meron dito sa kanyang down tube. Sa seat tube naman ay wala. Yung minabudget natin, 50. Kung hindi ako nagkakamali, 3 yung sizes na available dito, 46, 48, and 50. Yung top tube naman ito, nasa 52 cm. Ayan, yung top tube niyan, and 50. So, saktong-sakto lang talaga yung haba ng top tube doon sa kanyang seat tube. Yung FD naman na ginamit dito, ay naka-sensor reflex. So, pag sensor reflex, ibig sabihin yan, HP yan. Naka-brace on dito, doon dumaan yung cable sa ilalim. Ayan yung cable routing niya dyan. Dito naman tayo sa kanyang crack. Ito ay 50, 34, Halotech, meron lagos na pamatas sa module nila Eugene, 170mm. Ang ginamit pala dito ay Solane SLM. Ayan. Yung chain naman, stock lang, katulad sa mga na-bike check natin. Ayan, yung chain na ginamit sa kanya. Yung bar, hindi ko mabasa, medyo malabo yung mata ng airline nyo. So, kung sensor reflex, yung FD, yung RD ay sensor reflex din yung ginamit dito. So, H-speed dyan, 2x H-speed. Dito naman sa sprocket, H-speed to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H-speed, yun nga lang, hindi pa to nakakaset. Thread type pa to. Yung ginamit dito, H-speed. So, sana ginawa lang nilang kaset to para mas okay na rin. Subs naman niya, ito ay alloy na. And I think, ito yung naka-ball bearing pa sa mga ganitong budget. Pero alloy naman na yan. Yung kanyang spokes, ang ginamit ay 32. Yung rims niya ay double wall alloy, parang sticker lang dito. And yung gulong na ginamit ay Ragusa. Ragusa Caden Race 700 by 25C. Ito yung 25C. Ay, malaki pa yung sa likod. Siguro mga 30C, kaya yata dito. Kasi ito yung 25C na eh. Ayan. Ayun tayo mga ano lang siguro, mga 28. Yung sagad dito. Ayan. Feeling ko ha. So yan yung clearance na, baka may magtanong. Yan yung tanong nyo lagi. Huwag nyo gawing gravel naman. Mga 28C lang, okay na yan. Pero 25C, so tama-tama naman.
Sa likod naman, 160mm rotors, standard 6 volts and quick release. Naka-ISMO, international standard, mechanical, and single piston pa lang yan. Baisun yung ginamit dito. Sa seat post naman, Aero type. Feeling ko kasing size niya yung seat post nito si R-Type disc. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung challenge kapag bumili kayo ng Aero. Yung size nito, pag nag-Shopee kayo, hindi nyo makikita yung size niyan. Magbabasa lang kayo sa image. Iba rin yung size ng kay Irish Infinite, iba rin yung size ng kay Mountain Peak Titan Aero, and yung kay Mountain Peak Striker, feeling ko iba rin. So yan yung magiging challenge nyo dito pag nagpalit kayo ng seat post. Ito kasi ay 400mm, pero alloy naman na yan. Yung sukat nga lang yan, wala siyang naka-indicate. Kahit sa Shopee kayo tumingin, yung haba lang ang nandoon. Tsaka yung kanyang degree, yung angle. Pero yung saktong nipis niyan ay wala talaga. Yan yung challenge sa mga aero bike. Dito naman tayo sa kanyang pedals, stock lang to. Ito ay hard plastic na may bakal sa loob. Ito naman, saddle niya parang mosaic. Ayan, malambot-lambot na rin naman, wala lang siyang brand dito. Yung fork naman ito ay alloy na, makinis. Ayan, Rebel na rin yung ginamit dito, Rebel Canyon. Sa unahan, syempre, same lang yung wheelset sa likod. Double wall alloy rim, alloy yung hubs. Baliktad pa yung kanyang ano dito, skewer, baliktad pa. 160mm rotors din to and 6 volts. Double wall alloy rim. Dahil budget to, naka-shredder valve pa yan. Ragusa 700 by 25C. Ayan. So QR likod, QR ang harap. Head tube ay straight lang. Sa kanyang headset, ito ay ball bearing pa, wala siyang brand. And yung kanyang stem dito, 80mm clamping 31.8. Pero alloy na yan. Grab bar naman ito, 420mm normal sa mga ganitong aero bike. Pero sana naman lang ginawa nila na ginawa nila lang flat. Pero on the budget naman ito, reasonable naman. 420mm and yung kanyang brake and shifter or drifter ay Sensa Reflex. So nung tinimbang ko to kanina, ang katimbang nito, hulaan nyo, yung latest lang din na na-budget natin. Si Tosic R-Type disc, kasing timbang niya. Almost 13.5 din to. Ayan. Si Rebel Canyon. So ano ba masasabi ko dito? Para sa akin sana man lang ginawa na lang nilang 9-speed, no? Pero siguro dahil kay R-Type disc, kasi alam niyo si R-Type disc naka 2x9, naka Sensa Ignite, ito ginawa nilang Sensa Reflex. Mas budget kasi to, mas mura doon kay Tosic R-Type disc. So yung presyo nito talagang mas mura sa kanya. Kaya siguro ganyan yung specs na nilagay sa kanya, napakasimple lang. Sensa Reflex yung FD, yung RD, naka-thread type pa, 8-speed, tapos yung gulong niya Kaden Race, yung size ng seat post, halos parehas lang din naman. Pero good thing naman, makinis pa rin naman. Yung frame niya kamukha siguro ni R-Type disc din. Yun nga lang, yung head tube niya, hindi siya naka-tapered. Naka-straight lang siya dito. Since aero to, dapat ang ginawa nila dito, nilagyan nila ng aero bar. Yung kahit murang aero bar lang. Pero naka-tubular pa to Ayan, pang-aerobic ang ginamit dito. Pero sa budget niya, ay tingin ko palag-palag na rin sa ganito. So magkano nga ba to dito kay Chloe's Bodega Bar Shop sa Marikina? Ang SRP talaga nito ay 11,000 pesos. Pero kapag ito ay pinikat to dito kay Chloe's Bodega Bar Shop sa Marikina, ang presyo nito ay tumataginting na 10,700 pesos. So halos kapresyo lang niya si Promax PR40. So i-compare natin to kay Promax PR40 na aero bike and kay Tosic R-Type disc 2023. So aalimin natin kung sino nga ba yung masulit sa kanila. Si Tosic R-Type disc ba versus Canyon Elite o Rebel Canyon versus PR40 ng Promax. So abangan nyo mga alien, yung address ng Chloe's Bodega Bar Shop ay nasa screen nyo ngayon. Para hindi kayo maligaw, ito ay A. Flores, ayun naman ay A. Mabini, A. Boni. Ayan. So yung paganyan, yan ay papuntang
ang Marikina, Bayan. So nandyan yung bridge, dito naman yung pag-riverbank papuntang LRT, Santolan. Ito yung kanilang bodega, and yung kanilang bar shop nasa gilid. Dito tayo pumesto kasi nga maganda yung ano dito. Ayan, yung lighting. So ano masabi niyo dito? Kay Rebel Canyon Elite. Okay na ba sa inyo yung 10,700 pick-up price? Para sa akin, sapat na rin naman sa ganyan. Kasi si Tosik R-Type disc ay 12,800 pesos. Siguro yung price difference nila almost 3K or 2K may get. Kaya siguro ganito yung naging specs ni Rebel Canyon Elite. So si ano kasi, si Tosik R-Type disc kasi naka-cassette type na yon. Hindi ako nagkakamali. Ito ay naka-thread type pa. Kay generation gulong, kaya hindi yata yung ginamit doon kay Tosik R-Type disc. So talagang ka-level lang talaga nito si Promax PR40. So kung kayo pipiliin, si Rebel ba o si Promax PR40 o si Tosik R-Type disc? I-comment nyo yan sa baba. So abangan nyo yung comparison natin sa kanilang dalawa. Tosik R-Type disc versus Rebel Canyon Elite. And Rebel Canyon Elite versus Promax PR40. Abangan nyo yan mga alien. So dito lang yan. Sa Chloe's Bar Shop, ito yung bodega nila dyan. Ayan, meron sila mga e-bike dyan. So abangan nyo, meron tayong vlog dyan sa kanilang bodega. So like, comment, subscribe. So be it, I love you. Signing out.